May guhit, di ba? So, ang walang guhit, idikit din siya sa walang guhit. Kaya dito may guhit, sa likod din may guhit. So, kailangan pareho yan. Pagtahi, grades yan. Kailangan tanda nyo. Diyan tumapag ang karayom, kailangan doon din pareho. Hindi yung straight dito, dito ang guhit nandun. Kaya lagi ang pins nakaganyan. Yan. So, kailangan doon sa pinan. Kaya kung pwede, nakaganito muna, basting nyo muna, yung hand stitching muna siya, para pagka i-ano nyo na sa makina, hindi na siya gagalaw. Kailangan kamay, no? Tatahiin nyo muna ng kamay. Okay. Then, Mas magaling ako. So mas kaya ko yun. Mas kaya ko yun. Mas kaya kong manahin sa kamay. yan. Tapos ka na, Ro. Tapos ka na. Yan din ang pattern ng razor natin. Oh, ano lang, babaguhin lang natin, ibibilang natin yung razor. Tapos habaan. Nandiyan sa right-right kaya. Do. Ang shoulder din, ganun din. Unahin nyo ang parehong side para alam nyo kung saan siya tutungo. Then, sa shoulder. Kita mo na. Andun na pala saan? Sa lola nila. Nakikipaglaro siya sa akin. Yan na siya, oh. May blouse na Yan na siya. Ngayon, ito nakadikit na, nakaplansya na. Igagano mo na siya. Tahi mo na ito dito. So, kasi nga, dito walang guhit. Dito tayo magpapalo. Di button din yung blouse? Mm-mm. Kala ko yung diretso lang siya na May button yung ano. Mm-mm. Kaya kailangan idikit mo na yung fusing para hindi siya gagalaw. Okay, pag natahi na yan, sa loob na yan siya. Pag isuot yan, nakaganyan. Sanay na sa tusukan yan. Yan, ganyan na siya. Linis na siya dyan. Tapos yung mga taps, pag nabuo na siya yon, itong taps, yan. Saan ang start? Tatahiin yan, slide. Para magkaroon ng shape. Anong style kasi natin? May ganun. Para pagtahi sa makina. Hindi na siya gagalaw. Pero lang, pagka nakapin na ng ganyan, ang bilis mo natahiin yan sa kamay. Yan. Pagka tinahin po namin sa makina, ang tatayin, ito naka-pattern. Yan na siya. Tapos, kulay na lang. itong isa dito naman sa kabila. Ito, ganito din. Ayan, napansin. Yan. Yun yung medyo naman. Ito yun.